So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ako ulit ng maikling video. So yung gagawin kong topic ngayon, about to sa Iglesia ni Cristo, about sa mga natiwalag na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kasi may napanood akong video, so magsan linggo na rin yung video na yun, na dati daw miyembro ng Iglesia ni Cristo or miyembro daw ng Iglesia ni Cristo si General Nicolas Torre. Pero sa napanood kong video, sinabi niya doon na matagal nang tiwalag sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Pero nitiwalag man siya or ni hindi, yung kasalanan ng miyembro nila or yung lalo na yung mga natiwalag na miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi kasalanan yun ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo, nangaral lang yan sa mga miyembro nila. Nangaral, ngayon nasa miyembro yun kung susunod sila or hindi. Kasi kagaya no, natiwalag si General Torre, sabi nila wala na to sa INC, ibig sabihin natiwalag siya, may paglabag siya na ginawa sa Iglesia ni Cristo, kaya siya tiniwalag. Ayun lang kasi yung mahirap, kasi ang kamalian kasi ng miyembro, hindi na iwasan na hindi madikit ang Iglesia ni Cristo. Pero sa katotohanan talaga, yung nakikitang mali sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at lalo-lalo sa mga tiwalag na chinichismis nila ng mga fake news, walang kaugnayan yan sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo talaga hindi hindi ito namimili. Basta nagkamali ka, hindi ka nagbago, kasi pagsasabihan ka naman yan, talagang lalo kung tuloy-tuloy yung paglabag mo, talagang ititiwalag ka ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang pagtitiwalag sa Iglesia ni Cristo, hindi naman basta-basta yan eh. Pero kung maliban lang yung mga mabibigat talagang kaso, kagaya nag-asawa ka ng hindi ka anib, or kinalaban mo ang tagapamahala, or nagdesisyon kang umalis. Pero kahit na nagdesisyon kang umalis, mali pa rin yun, gawa ng may sinumpang kang tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo, hindi naman basta-basta yan eh. Gawa ng may 25 lesson pa na tinatawag eh. At saka yung sinusubok ka pa kung talagang interesado ka sa bago ka bautismuhan. Kasi kahit paano, alam ko pa rin yung ibang rules sa Iglesia ni Cristo. Kasi sabi ko sa inyo, dati kong Iglesia ni Cristo at handog talaga ako. Kaya, at nabautismuhan ako sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang pinupoint ko lang doon, kasi kagaya sa akin, aminin ko may pagkakamali din ako. Dati akong tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Uulitin ko ulit kung ano yung kamalian naming mga natiwalag or kagaya ni General Torre. Walang kasalanan ang Iglesia ni Cristo kung may ginawang paglabag si General Torre, kung ano man yung kasalanan niya. Kasi yung kasalanan niya yun, hindi yung kasalanan ng Iglesia ni Cristo. Kung ano man yung mali naming natiwalag sa Iglesia ni Cristo, hindi kasalanan yun ng INC. At kung ano man yung ginawang mali ng miyembro, hindi yun kasalanan ng INC. Kasalanan yun ng miyembro. Kaya nga may pagtitiwalag may pagdidisiplina na tinatawag. Yung pagdidisiplina yung kinakausap ng maayos, tinutulungan na magbagong buhay at para maitama ang mga maling gawa niya. Pero kung talagang tuloy-tuloy pa rin, yung kagaya ng sinabi ko sa'yo, walang kapamilya, walang kamag-anak, walang kadugo, ititiwalag talaga yan ng Iglesia, kasi walang pinipili yan. Basta nakakasagabal sa Iglesia ni Cristo. Kaya yun, uulitin ko ulit ha. Sabagay, si General Torre, wala naman akong nabalitaan o narinig sa kanya na ginamit niya yung pangalan ng Iglesia ni Cristo. Pero kung nitutuman yun o hindi, kagaya ng sinabi ko, ulitin ko, hindi kasalanan ng Iglesia ni Cristo ang kasalanan ng miyembro at kasalanan ng mga natiwalag na Iglesia ni Cristo. Hindi kasalanan yun ng Iglesia. So hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys.